Hi, magandang araw po sa inyong lahat na nanonood ng programa nating Palaban. At alam niyo, ilang beses kong nire-record to right now. It seems like every time na i-record ko to, laging may mali, laging may problema. You have no idea. I'm recording this for uh, what 3 days I think. Laging may problema for some reason. I think I know why. Yun ay dahil sa itong recording na to, itong episode na to, it will bless you a lot. I believe that. There are times na nag-record ako, patapos na biglang mapuputol. May time na nag-record ako, biglang, I don't know, something always happen. Nag-record ako, biglang walang power yung mic. Something happens at napuputol lagi yung recording. But listen, ano man mangyari, that's why I'm even recording sa ibang lugar. See, may ingay pa. Saan man ako, saan man ako mag-record, laging ganyan. This time, I don't care. Ano mang mangyari, I will put it there. I-edit na lang natin, pag buo-buuin natin. But this time, it will work at it will bless you. Okay? So, iba maski yung lugar kung saan ako nag-record. But, pay attention. I do believe na itong episode na to will bless all of you. Alright? Ano mang gawin ni Satanas para hadlangan tayo, hindi niya tayo mahadlangan. Do you know why? Kasi palaban tayo. Now, let's see yung mga comments ninyo mula sa Facebook. Facebook natin, sa YouTube. Yung mga nagpadala ng comments sa Facebook, hindi natin mababasa, okay? Sa YouTube. Tingnan natin yung ilang comment ninyo. Babasahin ko yung comment ni Bengso. Gamba, sabi niya, "Hi Pastor Christian, my name is Sol from UK. Do we have also help center here? Please, can you give me the contact number and address? Thank you for sharing us what the Lord has taught you. May the Lord continue to bless and the whole family mightily. The Lord is delighted in you. Glory to His name. Bless your heart." It's very nice na marinig na may Filipino dito sa UK din. Alright? Listen, dito sa UK, meron tayong, if I'm not mistaken, close to 40 branches. It means na, hindi ko alam kung saan ka, hindi mo sinulat, but saan ka man, most probably meron diyang help center malapit sa'yo. All you have to know ay kung saang banda, right? So, nagpadala ako ng comment sa'yo, ng reply. Sa reply na yon, nandun yung addresses ng lahat ng help center sa UK. Hanapin mo yung pinakamalapit sa'yo and you go there. Everyday bukas din yun, right? And maraming lugar sa Nottingham, sa ewan ko kung nasan ka, Glasgow, meron sa Luton, Hammersmith, iba-iba lugar. Sa Finsbury, yung pinaka help center natin, main church. Andito ako sa Willesden. Marami pang lugar. You can visit us, and who knows, one of these days magkita tayo in person, right? But you are welcome, okay? Now, isa pang comment mula naman, medyo mahaba yung pangalan nito. Sa YouTube, ang pangalan niya ay Andinio Fishane. Andinio Fishane Real, sabi niya. Sabi niya sa kanyang comment, "Good day po, Pastor. Napaka-effective talaga ng mga mensahe niyo. Gustong-gusto ko po yung mga moves niyo po para ipaintindi at ipaunawa ang gusto niyo pong ipamahagi na salita ng Diyos. Ganda po makinig, pagaya niyo po ang nagpi-preaching o nagpapahayag ng banal na salita. Sarap pakinggan kasi mapi-feel mo talaga ang bawat mensahe if paano ito i-apply sa sarili. Gusto ko po yung sincere na pananalita at galing talaga sa puso para maunawaan ng lahat. Sakto lahat po yung emotion at movements nyo sa bawat salita. I love it. Thanks po ng marami. God bless po. Shane sa Taiwan." Shane, anong moves? I know what you mean. But, I believe, hindi sasabing sikreto na, but I believe ang reason kung bakit mas naiintindihan mo yung salita ng Diyos, yun ay dahil sa practical yung pinapasa natin. Ang salita ng Diyos hindi pwedeng maging religious, otherwise hindi mo maintindihan. Kailangan tong practical. At kapag sinubukan mong intindihin to ng practical, then mauunawaan mo yung mga bagay ng Diyos, right? Hindi yun misteryoso. Kaya mysterious para sa iba, dahil sa ginagawa nilang religious, pero hindi to religious. So continue learning, continue watching, marami pa tayong matututunan, alright? And again, as you can see,
ang daming ingay sa paligid. Focus sa sinasabi natin. Alright, isa pang comment natin. This time mula naman kay John. Sabi ni John Lucinerio. Sabi niya, Paso all the way from Kuwait. Maganda pong message ng video nyo. Kaso po, nahuli na ako. Sayang, nakakuha na po ako ng bahay hulugan. Pero sana sa mga susunod na manonood, palagay ko kung may time kayo sa business, better for that. O John, I think ang tinutukoy mo rito ay yung suggestion ko. Right? Nag-suggest ako na kung OFW kayo at nagtatrabaho sa ibang bansa at naghahanap ng investment, ang pinakamagandang investment, wag muna bahay but negosyo. Kasi kapag may negosyo ka, makakatulong pa yun lalo na makatulong yung bumili ka ng bahay, right? Pero pagka ang inuna mo bahay, nakalak, hindi iikot yung pera. Of course, hindi yun batas. I mean, yung iba kailangan magpatayo ng bahay kasi imagine, walang bubong. And then kung walang bubong, paano ka aanuhin mo yung negosyo, wala kang bubong. So, it depends as well. Hindi yun batas, yun ay isang advice lang. Kanya-kanya yun, okay? Pero kung nagkakasya sa inyo yung advice, do it. I believe yun ay isang malaking tulong para sa inyo. Alright? Kung may option lang din naman, hindi nyo naman kailangan talaga ipatayo yung bahay. Meron pa kayo. Hindi kailangan pagandahin. Pwede pa naman tumira doon sa bahay, maayos. Negosyo muna. Alright? And thank you, John, sa yung comment. Now, nag-iiba yung panahon, isn't it? Ito exactly yung gusto kong basahin sa inyo today. And every time binabasa ko to, something happens. Every time. So, pay attention. It will bless you a lot. Itong comment nating to ay nagmula sa isa nating kaibigan. And I do believe, marami sa inyo na may ganitong sitwasyon. In fact, marami sa inyo nagpadala ng message sa akin. That's why I decided na through this, advice na ibibigay ko sa kanya, magkasya rin to sa marami sa inyo. Alright? Nagpadala ng comment sa atin si Janet Licera. It was a public comment para mabasa ng lahat. Okay? That's why I'm reading it for you. At ang sabi niya, hello po, Pastor. Maraming salamat sa pag-reply niyo po. Pastor, gusto ko po sanang humingi ng advice sa inyo regarding po sa utang ko sa Pinas na binabayaran ngayon. Isa po akong OFW dito sa Malaysia, 2015 nang nagpunta ako dito sa abroad. Naghiram po ako ng pera sa isang lending company, 30,000 po, at ang ama ng mga anak ko po ang naging co-borrower ko. Sa maikling salita, siya po ang tumanggap ng pera. Every month po pinapadalang ko ng pera na pambayad, 6,200, maliban pa ang allowance nila ng dalawa kong anak. After 1 year po, tumawag ang tiyuhin ko kasi siya ang co-maker. I don't understand this. Co-maker, at sinabi na tumawag daw ang lending company at sinabi na hindi daw nabayaran ng utang ko kahit piso. Napakasakit, Pastor, pero wala akong magawa sa ngayon. Umabot na ito ng 85,000 pesos. Binabayaran ko ito ng 7,000 pesos buwan-buwan, pero ang masama, 2,000 pesos lang ang nababawa sa utang ko at 5,000 pesos sa interest. More than 7% ang binigay nila na interest, Pastor, at hindi ko yan kayang bayaran kasi maliit lang naman sahod ko. May 2 anak pa ako na maliit, nagbabayad pa ako ng taga-alaga sa kanila. So ano po ang dapat kong gawin, Pastor? Payuhan nyo naman po ako. Salamat po. Janet, pay attention. At kayo na may ganitong sitwasyon, okay? Pay close attention to this. Magbibigay ako sa inyo ng advice. Nasabi ko na ito noon, but it's good na ipaalala sa inyo. Alright? Pay close attention. Marami sa inyo na nagpadala sa akin ng message in this past 2 weeks with a similar case. Pay attention to this. Una sa lahat, siguro ito wala tong relation sa sinabi mo, but this is an advice na kailangan mong sundin. Una sa lahat, iwasan mo na i-share yung problema mo sa kahit kanino, na kumari, na kahit sino. Why is that? Let me tell you something. Usually, kapag may mga utang na ganyan, of course, mabigat na pasanin mag-isa. Yeah? So, ang tendency natin, sabihan yung mga taong, pagbubuksan natin ng puso. Kung nasa ibang bansa ka, madaling magbukas ng puso sa kababayan mo. Kasi kababayan mo, right? Andun na yung pagiging homesick. So kapag may nakita kang kababayan mo, kaprobinsya mo pa, my goodness,
So madaling magbukas ng buhay sa kanila. Pero dapat kang maging maingat doon. Kasi hindi lahat ng pagsasabihan mo, bibigyan ka ng tamang advice at tutulungan ka. Kung makakita ka ng taong magbibigay sa'yo ng tamang advice, my friend, yun ay isang napakagandang bagay, napaka-exceptional na bagay. But then, hindi ganyan yung napapansin namin. Maraming beses, medyo mahangin, maraming beses, ang nangyayari ay, ang napagsasabihan nila ng problema ay yung mga taong walang pakialam sa kanila, ni hindi iniisip na tumulong sa kanila. In fact, gagamitin pa yun para, sa sarili nilang, sitwasyon. Anong ibig ko sabihin? Let us suppose, mag-share ka ng problema mo sa isang nilalang. Bigyan natin ng pangalan, okay? I don't know. Ano pangalan? Aida. Okay? Kung kayo, pangalan nyo Aida, hindi kayo yon, okay? Hindi kayo yon. Bibigay lang ako ng pangalan. Let us suppose, nasabi mo kay Aida yung problema mo. Si Aida ay mabuting tao at talagang gusto niyang tumulong sa iyo. So anong mangyayari? Sasabihan kanya ng tamang advice. Dadalhin kanya sa tamang lugar, sa mga tamang taong talagang makakatulong sa iyo. Excellent. Yan ay exceptional. Yan ay blessing. Si Aida ay blessing mula sa Diyos. Okay? Now, si Aida ay hulog ng langit, sabi nila. Galing sa Diyos. Excellent. Pero may kaso din na hindi ganyan. May time na pagka ang pinagsabihan mo ng problema mo, let us suppose si Aida naman iba yung ugali, hindi ganyan. Anong gagawin niya? May utang din si Aida. Usually, ang nangyayari ay pag sinabi mo yung utang mo, yung problema mo, sasabihin niya, ay ikaw din? Sister, baguhin natin yan. Alam mo, pag hindi ka nagbayad, naku, tatawagan ka nila. And then maglalagay siya ng kung anong basura sa utak mo. Pero bakit niya sinasabi yun? Kasi meron na siyang plano. Sasabihan ka niya, alam mo, ang tama natin gawin, pumunta tayo dito sa lending company to, mangutang tayo para mabayaran yung utang mo. Yun usually yung solution nila. Okay? Mangutang dito para ipambayad dito. Hindi solution yan. Pero actually, kaya yan sinabi sa'yo. Kasi gusto niyang gamitin yung pagiging desperado mo para sa sarili niyang, kapakanan. So si Aida ba ay hulog din ng langit? Yes. Tulad ni Satanas. Hulog ng langit. Hindi yung isa na galing sa langit. Hulog ng langit talaga. So mag-ingat ka. Okay? Kayo na may mga utang, mag-ingat kayo sa sino mang sinasabihan ninyo. I would prefer na wag nyo tong sabihin kahit kanino, kahit kababayan nyo. Hindi po madali. Minsan, unfortunately, alam nyo, sinasabi ko to na hindi masaya. Unfortunately, may mga kababayan tayong, pagdating sa pera, gagamitin ka lang. So mag-ingat kayo. Alright? Yan yung una kong advice. Ayan na yung mga ingay. Nagsimula na. Pangalawang advice, pay attention. Naririnig ninyo ako, right? Pay attention. Kailangan kang mag-decide ano ang priority mo. Dito usually napuputol yung aking recording sa time na to. Diyan nagsisimula ang ingay, diyan lahat. I'm telling you, it's the same spot all the time. But in any case, I don't care. I do not care. Pay attention to this. Ano ang priority mo? 85,000 pesos na yung utang mo, right? So, anong priority mo? Kasi hindi mo pwedeng bayaran ang utang mo at suportahan yung pamilya mo in the same time. Hindi pwede. You will have to decide. You can even try. Tulad ng ginagawa mo right now, it doesn't work. Alam nyo yan. Alam nyo it doesn't work. So, yung sinasabi ko, hindi to galing sa utak ko. Yan ay nakikita na ninyo first hand. Okay? So, ano ang suggestion ko? Gumawa ka ng desisyon. Mag-decide ka. Ano bang pinaka-priority mo? Kung ako ikaw, ang priority ko ay bayaran yung utang. Magbayad muna ng utang. It means, ifo-focus mo yung sarili mo sa pagbabayad ng utang. Sa oras na yon, hindi ka makakapagpadala. Kung makapagpadala ka man, napaka-minimal, napakaliit. Hindi mo pwedeng magawa ngayon yung nagagawa mo. Usually, nagpapadala ka ng allowance nila, ng lahat. No. You cannot do that anymore for a short period of time. Yeah? Why? Kasi may mga utang ka na dapat bayaran. Kailangan mo munang alisin yung lubak, yung butas na yan para makadaan ka ng maayos. Nakukuha mo yung ibig ko sabihin. Now, kapag ka ginawa mo yan,
magkakaroon ng complication. Kapag sinabi mo, Pastor, okay, sinasabi mo bayaran ko yung utang ko, hindi ako makakapagpadala ng usual. So, paano naman yung pamilya ko? Here comes yung mga advices. Bago mo gawin yung, advice, yung payo na sinasabi ko sa'yo, kailangan mo munang ipaalam sa kanila kung anong gagawin mo. Kailangan mong ipaintindi sa kanila kung anong gagawin mo. And be open. Sabihin mo sa kanila yung sinabi mo sa akin. Sinabi yung pinaalam mo sa lahat by posting it publicly. Sabi mo sa mga anak mo, okay, o sa pamilya mo, hindi ako makakapagpadala kasi kailangan ko munang bayaran yung utang kasi ganito, ganyan. Kailangan ka maging open sa kanila. Alright? Maintindihan man nila o hindi, problema nila. Ang importante ay alam nila kung saan mapupunta yung pera. Okay? Kailangan mong sabihin sa kanila yon. Kailangan alam nila yung mangyayari. Okay? And then after that, I need you to expect something. Pastor, anong i-expect ko? Mag-expect ka ng impyerno. Anong ibig ko sabihin? From the moment na mag-decide ka na talagang bayaran yung utang mo, mag-focus at hindi ka makakapagpadala, mabubuksan yung impyerno. Ibig sabihin, kung ano-anong mangyayari. May mga family members tayo na hindi nila maintindihan, never nilang maintindihan yung pinagdadaanan mo kasi wala sila sa lugar mo. So, anong gagawin nila? It is possible, hindi ko sinasabing yan ay batas, but it is possible na gawan ka ng istorya, paghinalaan ka. This time na, nagbibigay ako ng advice, narinig ko na yung maraming bagay. Kesyo alam niyo yung mama niyo? Sasabihin sa mga anak, alam niyo yung mama niyo? Kaya alam niyo kung ba't di nagpapadala? Kinalimutan na kayo noon. May ibang lalaki na yun. Why? Bakit ganon? Kasi, ewan ko kung anong nasa utak, hindi ko alam kung may utak. Pero ganon. Pagdating sa pera, nag-iiba yung mga tao. That's why I am telling you now to prepare yourself. You see, kaya mo sinabi sa kanila kung anong gagawin mo para pagka ginawa mo, alam mo na kung anong pwedeng mangyari. Hindi magiging madali. Do not expect na, pakikinggan ka ng lahat. O mag-a-agree ang lahat. Don't expect that. But then, Pastor, so ano ba yan? Ang dami namang complication yan, Pastor. Yes. Pero yung kapalit naman yan ay excellent. Ano yun? Mababayaran mo yung utang mo, makakapag-focus ka. It's better to sacrifice 1 year ng pagbabayad ng utang, pero ubos yung utang mo. Right? And then after that, malaya ka. Bakit pagbabayad ng utang yung sinasabi kong dapat unahin? Kasi pag nagbayad ka ng utang mo, pag kaya na ay na-solve na, magkakaroon ka ng peace of mind. Pag may peace of mind ka na, then lalo ka makakapagtrabaho ng maayos. Nakukuha nyo? Hindi naman complicated, isn't it? Makakapagtrabaho ka ng mas maayos, walang complication, hindi ka matatakot. Right now, pag may utang ka, takot ka kung sinong tumawag. Pag may tumawag sa'yo, baka mamaya yung pinag-utangan mo na yun. Yes, pwede kang mawalan ng trabaho anytime. Ang daming complication. So kapag ka inuna mong bayaran yung utang mo, magkakaroon ka ng peace of mind. At ang peace of mind ay isang powerful weapon para ayusin yung buhay. Okay? So, sinasabi ko na sa iyo kung anong pwedeng mangyari. Now, isa pa sa advice na gusto kong ibigay sa iyo ay, hindi ko alam kung saang bansa ka, hindi mo nasabi. Kung ikaw ay nasa Hong Kong, meron diyang mga NGOs, non-government organization. I would suggest na pumunta ka. Merong isang agency na ang pangalan ay HDH, Helpers for Domestic Helpers. Well, hindi lahat ng nandun ay nandun para tumulong. May mga tao din doon walang kwenta. But, may mga tao din doon na, galing sa Diyos. Hindi hulog ng langit, but galing sa Diyos. So, willing silang tumulong. Yung iba sa kanila, right? Kailangan mo lang hanapin yung tamang tao. Minsan, may mga kaso na sila yung naglalagay ng lawyer at sila yung kumakausap doon sa sa lending company, financial agency na inutangan. Kasi minsan din, hindi tama yung mga percentage na binibigay sa inyo. Marami sa inyo na, binobola, hindi nyo alam. Bayad lang kasi kayo ng bayad. Willing kasi kayo magbayad, desperado kayo. Hindi nyo chine-check kung dapat ba talagang bayaran yon. So, oo lang kayo ng oo. Hindi kayo nag-iisip. So, yung mga agency yon tulad ng HDH, yung may ilang tao doon na talagang dapat nating pasalamatan yung Diyos dahil sa kanila. Willing silang tumulong. Willing sila. So,
sila yung magche-check talaga, dapat ba talagang bayaran. Sila yung kakausap. Hindi mo na kailangang ikaw yung kumausap. Sila yung kakausap on your behalf. So mas madali kasi now magiging legal. Kasi I tell you, meron ding mga agency, mga lending company. I tell you, mga ano sila, mga extortionist, mga vampira. May mga lending company na kaya, mga illegal, scammer. That's why dapat mag-ingat kayo. Hindi porket sinasabi nila magbayad ka, magbabayad ka nga talaga. You have to check. Minsan, may batas. So, kailangan mong tingnan kung yung batas ay sinusunod nila. Do you understand? Ang dami ko pang gustong sabihin sa'yo and I think hindi sapat yung oras natin. But ilan lang yan sa mga ideas na gusto kong i-share sa'yo and I hope you take it. Pwede mo kong i-add sa Facebook mo, sa Messenger, kasi sa Messenger pwede mo kong tawagan, right? So pag in-add mo ko sa Messenger, one of these days, matatawagan kita. But I want to be helping you hands-on. Ibig ko sabihin, willing ako na, really, tawagan ka, kausapin ka, bigyan ka ng advice, hands-on. Tutulungan kita na solusyonan yan, but you must be willing to listen. Ang tanong ay, willing ka ba na harapin yung impyernong haharapin mo? Kasi if not, then tapusin na natin right now lahat. Don't do anything sa sinabi ko. Gawin mo kung anong gusto mo. Right? Buhay mo yan. Ano magagawa ko? But I am giving you a way out. I am teaching you. Alam kong itong sinasabi ko ay napaka-tough sa marami. Pero ito ay makakatulong sa inyo. So I hope you take this and think about it. Now, bago ko tapusin to, I will replace yung segment natin ng prayer. Imbis na mag-pray ako, hindi ako magpi-pray this time since iba yung episodes natin today. Gagamitin ko yung final segment na to para naman kausapin yung mga kamag-anak natin na nandyan sa Philippines. Yung mga kamag-anak na may kapamilyang nagtatrabaho sa ibang bansa. Itong message na to para sa inyo. Pay attention. Kung may mga kamag-anak kayo nagtatrabaho sa ibang bansa, kayo ay blessed. Do you know why? Kasi meron kayong kamag-anak na willing mag-sacrifice ng buhay nila, ng panahon nila, ng oras nila, oras na hindi na maibabalik para lang tulungan kayo. Para suportahan kayo. So, ito yung advice ko sa inyo. Kung may mga kamag-anak kayo na nasa ibang bansa, I would suggest na tulungan nyo rin sila. Sa paanong paraan? Tumigil kayong maging pabigat. Hindi porket may kamag-anak kayo na nagtatabaw sa ibang bansa, wala kayong gagawin. Alam ko na hindi ito para sa lahat. Ang kausap ko ay yung mga batugan. Ang kausap ko yung mga taong walang ginagawa. Kung ikaw may ginagawa, papalakpakan kita. Ang kinakausap ko, yung mga taong pinagkatiwalaan, binigyan kayo ng tiwala, nagpapadala ng pera sa inyo para magpatayo ng business, para magbayad ng utang, pero merong demonyong tumakbo sa utak ninyo na, gamitin yung pera sa ibang bagay. Hindi ninyo alam na ang pinapadala sa inyo, hindi pera. Ang pinapadala sa inyo, every time na nagpapadala sa inyo, ang ibinibigay sa inyo ay dugo. Ang binibigay sa inyo ay oras, panahon. Pag kasi yan ay ginastos nyo sa ibang bagay na walang kwenta, sinasayang nyo yung oras. Ilang taon nilang pinaghirapan yan. So pag-isipan ninyo yung sinasabi ko. Marami sa mga kababayan natin na hindi marunong humawak ng pera. Pag nakakita ng pera, nagiging sugapa, nagiging halimaw. Akala nyo madali. You see, nanonood kayo right now, dito ako sa London, right? Nanonood kayo right now and iniisip niyo, wow, si Pastor nasa London, tingnan mo, oh, wow, ang ganda, oh, ang ganda. Yung lugar iba, yung lugar maganda, excellent, really, mas maganda, mas malinis, that's for sure. Pero hindi nyo alam yung buhay dito. Hindi nyo alam kung ano yung pinagdadaanan ng mga kababayan natin. Wala kayong idea. Yung mga kababayan natin nasa Kuwait, nasa Hong Kong, nandito sa London, o sa iba mang bansa,
Hindi nyo alam yung pinagdadaanan nila. So wag nyong sayangin yung oras nila. Wag kayong buwisit. Wag kayong buwisit. Yun yung suggestion ko sa inyo. Okay? Wag kayong buwisit. Pag nagtiwala sa inyo, please, maging worthy kayo ng tiwala nila. Kasi, isa yan sa hindi ko maintindihan. Well, sabi sa Biblia, ang pag-ibig sa salapi, ang ugat ng lahat ng kasamaan. Yun yung nakasulat sa Biblia. So, at some level, naintindihan ko kung bakit nangyayari yan. Pero ang hindi ko maintindihan ay, amazingly, pagdating sa pera, may mga taong nakakalimutan ng lahat. Tulungan nyo sila. Hindi pwedeng sila lahat magbigay sa inyo. Ano yun? Wala kayong paa. Ha? Ano yun? Inutil kayo. Wala kayong magawa. Hindi porket may kababayan kayo, kamag-anak kayo sa ibang bansa, titigil kayo, no? Kumilos kayo. Kasi kapag kumilos kayo, kapag tumulong kayo, I'm telling you, magiging mas madali yung sitwasyon. Sabay-sabay kayong aangat. Hindi happy-happy ngayon. Kasi I understand, siguro iba sa inyo, never kayo nakahawak ng pera. So ngayon na may malaking pera, halos mabuang kayo. Pero hindi ganun. Hindi oras para mag-happy right now. Oras para mag-invest. I speak in behalf ng mga OFW natin na namumuhay sa impyerno right now. Alang-alang sa pagmamahal nila sa pamilya nila. I speak for them. Tulungan nyo sila. Okay? Ang kausap ko ay yung mga kababayan natin na nandyan sa Philippines na walang ginagawa. Kung may ginagawa kayo, itong message na to hindi para sa inyo. I salute you. Kasi alam nyo kung anong dapat nyong gawin. Ang kausap ko ay yung mga taong walang ginagawa. Okay? I hope makatulong sa inyo itong napaka-weird na episode na to. But this episode will definitely bless you. Kung may mga kakilala kayo na may mga ganitong problema rin, i-forward nyo itong video to, i-share ninyo itong video ito, and let us see kung sila ay magiging humble and they will listen o mayayamot sila and bahala sila sa buhay nila, problema nila yan. But I'm telling you, God wants to bless all of you. And listen, itong recording na to ay ginawa ko June. This is June, right now, June. Meron pa tayong half year bago matapos ang taon na to. I believe na this year ay magiging the best year of your life. Just follow yung instruction ng Diyos. Alright? You see, anumang gawin ni Satanas para hadlangan tayo, hindi niya kaya. Okay? May the Lord bless you abundantly. Magsulat kayo ng comment. What do you think about yung episode today? Write it down. Hindi ayoko ng amen. Thank you, Pastor. No. Magsulat kayo. Isulat nyo. Anong naintindihan nyo? Write it down and share yung video ito sa lahat. May the Lord bless you abundantly. And Janet, right? Janet, hihintayin ko yung Janet Licera. Hihintayin ko yung Facebook Messenger mo. And then one of these days tatawagan kita. Alright? And let's work para mabayaran mo yung utang mo. Be strong. Hindi masasayang lahat ng sacrifices mo. Be strong. I believe you will succeed. I believe that. At itong message na to ay para din sa inyong lahat. Okay? Be strong. Maging palaban kayong lahat sa pangalan ni Jesus. God bless you.